Hindi raw matitinag ang grupo ng mga magsasaka, mangingisda at mga tsuper mula Batangas na higit isang linggo nang nagpoprotesta sa Liwasang Bonifacio. Matinding hirap daw ang nararanasan nila dahil sa mataas na presyo ng langis. Kaya hindi raw sila uuwi hanggat hindi naaaksyonan ang kanilang hinaing. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Jazz Paredes. Dito sa harap ng Manila Post Office sa Liwasang Bonifacio, mahigit isang linggo nang nagkikilos protesta ang grupo ng mga magsasaka, mangingisda at mga tsuper mula sa Batangas 1st District. Akalain mo na nga na may camping dahil sa dami ng tent at kumpulan ng mga tao. Pero hindi ito excursion, kundi protesta ng mga taga Batangas 1st District. Kami po ngayon ay naghihirap na dahil sa pagtaas ng mga bilihin, lalo na yung gasolina namin na hindi kaya na namin kayang bilhin. Dahil yung aking pamalakay napatigil na po dahil sa pagtaas ng gasolina. Gusto namin may baba yung regulation law. Ibasura yung VAT. Yun po ang nagpapahirap sa amin. Sama-sama ang mga mangingisda, tsuper, magsasaka, manggagawa at maging mga ordinaryong residente na may kanya-kanyang kwento ng paghihirap dahil sa mahal ng langis. Yung aming kinikita na 7,000, hindi na po sapat dahil sa presyo ng langis. Dati-dati, kumikita ko ng 10, hindi na po nakakarating sa 10 ang aming kinikita dahil sa presyo ng langis ngayon, sa sobrang taas, kulang pa rin ang aming kinikita. Isipin din ninyo yung mga rider na nagpapakahirap, nagtitiis sa init ng araw, na walang mapala. Halos konting-konti na lamang na iuwi sa kanilang pamilya, samantalang delikado ang kanilang buhay. Kanina, inilabas na ang kopya ng Executive Order No. 14 na nilagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos kahapon. Sa ilalim nito, sinususpindi ang excise tax, pero sa liquefied petroleum gas o LPG at kerosene lamang sa loob ng 3 buwan. Para sa mga nagkikilos protesta dito sa Liwasang Bonifacio, hindi ito sapat. Hindi raw sila titigil sa pangangalampag na maalis ang VAT, maibasura ang oil deregulation law at maibaba ang presyo ng langis. Hanggat kailan po ito, hindi namin nararamdaman ang pagbaba ng presyo. Kaya nandito po kami mananatili. Hindi kami po aalis. Manghihingi kami ng abuloy dyan sa tabi-tabi, basta lang kami na mayroon kami makakain dito. Basta ang aming prinsipyo, kami ay nananawagan sa ating pamahalaan na kami ay pakinggan nila ang boses ng mga mamamayan, ang lahat ng naririto. Mga kapatid, Mobile Journal, Jazz Paredes po, hatid ang mukha ng balita.